Tapos na si Hontiveros na nagreklamo dito kay Kibuloy. Okay? Hindi siya nagtagumpay sa layunin niya na ma-investigate niya si Kibuloy sa Senado. So ngayon, at the end of the day, tama rin si Kibuloy. Para sa akin, opinion ko ito, tama na si Kibuloy ay hindi pumunta. Hindi pumunta sa gustong investigasyon ni Hontiveros. Kasi kahit pumunta pa si Kibuloy dyan sa Senado, itong sitwasyon ni Kibuloy, talagang pupunta pa rin ito sa korte. At ngayon, yan, nangyari na yan. Okay? Si Kibuloy ay gusto na nilang ipasurrender itong si Kibuloy, itong mga authorities natin, kapulisan natin dyan sa Mindanao. So, panoorin natin itong balita at magre-react tayo. Okay? Pasok! We're hoping na sana si Pastor would turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin, sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. 5 kapwa akusado na ng religious leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation. Umaasa ang NBI na susunod na si Kibuloy bago matapos ang 10 araw. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong child abuse at sexual trafficking at inisyuhan ng warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court noong Lunes. Itinakda ng korte sa 80,000 pesos ang piyansa para sa kasong child abuse nito habang 200,000 pesos naman para sa sexual abuse. Ayon sa NBI, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan nito dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Patuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng tracker team hanggang mahanap si Kibuloy. Kahapon, pinasok na ng mga otoridad ng KJC Kingdom sa Buhangin District, Davao City na pag-aari ng religious leader. Pinuntahan na rin nila ang resort nito sa Samal Island. Kaninang umaga, muling ipinagpatuloy ng mga otoridad ang pagsisilbi ng warrant of arrest at pinuntahan ng Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakda nilang puntahan. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Sumuko na rin sa NBI kaninang alas 9 ng umaga ang 2 pang kapwa akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse na sina Ingrid Canada at Jacqueline Roy. Pero agad namang nakalaya ang mga ito matapos magpiyansa ng tig 80,000 at makakuha ng release order mula sa korte. When they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapende itong kaso. So they turned to us, just like yesterday, may 2 nag-surrender. Ayon din umano sa mga ito, hindi nila nakita o nakausap man lang si Kibuloy nitong mga nakalipas na araw. Lalaine Moreno, UNTV, News and Rescue. So, ayan na nga, no? So, itong balita na ito, hinahanap na nila si Kibuloy. No? At si Kibuloy raw ay hindi raw gumagamit ng gadget na pwede nilang matrace kung nasaan ngayon si Kibuloy. Pero itong mga authorities natin, they are very sure na hindi pa raw nakalabas ng bansa si Kibuloy. Kung hindi, nandito lang sa Pilipinas. They are not sure kung nasa Davao ba si Kibuloy, but talagang pinaghahanap nila. Lahat ng mga properties at mga yung lugar kung saan tumira si Kibuloy ay hindi pa rin nila mahanap. Okay? So, ngayon, pinasusuko na nila si Kibuloy, no? At itong sinabi pa nga dito sa kanilang spokesperson o kung sino man yung in charge dito na mga nag-negotiate ngayon sa mga siguro abogado at sa mga tauhan ni Kibuloy,
na sumuko si Kibuloy. Okay? Kung di natin alam kasi ayaw kong pangunahan si Kibuloy. Hindi ko rin sasabihin na si Kibuloy ay nagtatago. Hindi ko rin sasabihin na si Kibuloy ay may planong mag-escape o si Kibuloy may planong sumuko. Okay? Sa mga authorities. Wala akong sinabing ganyan. Pero hindi pa natin alam ang hakbang ng legal team ni Kibuloy kung anong gagawin nila. Anong plano nila. When man siya magpa-aresto, when man siya susuko, o hindi na ba siya magpapakita, hindi pa natin alam yan. Okay? The negotiation is still ongoing sa ngayon. Yan ang pulot dulo ng message ng balita na ito. Ngunit, no, dahil nangyari ito yung aking pananaw. Ito yung aking opinion tungkol dito. Okay? So, dahil ganyan, no, ito muna ay tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hindi ka naman pumunta doon sa Senado, no? I don't wanna bias here. I don't wanna be biased here. Kasi hindi ka naman pumunta doon sa Senado kasi sa tingin nyo, ang mangyayari doon ay trial by publicity, gigipitin ka lang ni Hontiveros. Kaya sabi mo na itong mga nagrereklamo na pumunta doon kay Hontiveros, itong mga biktima di umano, hindi sila napagbigyan doon sa Senado. So gusto ngayon na i-transfer ito, not really transfer, ito talaga yung proseso. Ang tamang lugar para dito ay dito sa korte talaga, di ba? Ngayon, dahil dumating at nakarating na ito sa korte, may warrant of arrest na, no? So, the best here is, kung ikaw, Pastor Apollo Kibuloy, kung wala ka talagang kasalanan, no? At merong akusasyon laban sa inyo, nang binanggit nila, itong mga biktima, ito daw yung mga akusasyon ninyo, and meron ka pang mga itong mga kasamahan rin ni Kibuloy, some of them were also being accused and kinasuhan rin sila, no? Kaya nga nakapiyansa na sila. Ang sa akin lang dito, if sa tingin ninyong wala talaga kayong kasalanan at meron kayong ebidensya o dapat sila kasi yung kampo ng mga biktima, sila dapat yung magpapatunay na talagang may sala si Kibuloy, di ba? Dito naman kay Kibuloy, if you think na malinis yung konsensya nyo, wala talaga kayong kasalanan, why not go to the court and surrender yourselves? Okay? Surrender. Pero I think naman kasi itong si Kibuloy kasi busy person. Hi Ma'am Nelsky Vlog, present yung ating moderator. Good evening Sir Donmar. Ayan. So, yan nangyari kay Kibuloy. Baka ito rin still negotiating, hindi pa alam kung nasan si Kibuloy, baka ito lang sa atin, baka humingi ng tawad itong mga legal counsel ni Kibuloy na baka pwedeng makapagpiyansa rin si Kibuloy while ongoing itong kasong ito. Okay? Bago ito simulan, merong hindi ko lang alam kung ano ang legalities, ano ang options ni Kibuloy dito. Pwede ba siyang magpiyansa? Pwede ba siyang pero hindi ko kasi alam no? Sa the amount of accusation, yan kasi ang mahirap. Ito lang sa tingin ko itong mga akusasyon ng mga biktima laban kay Kibuloy, I think this is not bailable. Hindi ko lang alam kung bailable ba ito, pwede ba itong piyansahan while the case is ongoing. Pero yan kasi ang mahirap sa Pilipinas. Kasi kahit hindi pa proven guilty ang isang tao sa isang non-bailable offense, talagang makukulong ka. 'Di ba kawawa? Kaya nga merong mga nagtagumpay na justice has been served na mga tao, pero still nakulong sila kasi wala silang pambayad ng piyansa.
ikukulong ka talaga while the case is going on. Yan kasi ang especially those non-bailable mga ano, di ba? So, yan siguro ang mga inegotiate ng mga legal team ni Kibuloy. Hindi natin alam. Talagang hindi natin alam. Pero ang sa akin lang dito, I would always advise Kibuloy na to face the court if you think wala kang kasalanan. Talagang tutulungan ka ng Panginoon at alam naman natin na baka matatakot yung kampo ni Kibuloy, no? Na baka maging bias yung judge. Irerespeto na lang natin yung ating korte. Kasi dati natin yang sinasabi, consistent tayo na dapat irespeto natin ang justice system natin. Pero I know naman talaga for sure na itong mga ating mga judge, sana naman, as much as possible, be honest in your work, yun talaga. Okay? And kaming mga Pilipino, kaming mga taong bayan, we trust you on that. Okay? Ang sa akin lang dito, sana, wala tayong magawa. Kung mapapatunayan talagang si Kibuloy ay may sala, guilty siya, ay di guilty si Kibuloy. Yun lang po. Baka sabihin dyan, bias ako. Diba? Pero kung mapapatunayan ni Kibuloy na siya ay sinisiraan lamang, di wala rin kayong magawa dyan, Hontiveros, and the rest sa mga biktima ninyo. Diba? Kasi ang Panginoon ay laging nakabantay sa atin. Ang Panginoon alam niya on what is right and what is wrong sa mga ginagawa natin. Okay? Talagang makakamit mo ang hustisya kung talagang wala kang kasalanan. Okay? Sure na yan. Kasi di natin alam kung sino ang magiging presidente sa 2028. Baka mabaliktad ito lahat sa mga nag-aakusa, kayo na naman ang di ba? Hindi natin alam. Itong lahat na ito ay mga posibilidad lamang na mga mangyayari. Okay? Sabi dito ni yes, available, no problem. Available ba? Hindi ko alam. Di ako magmamagaling dyan. Bahala mga lawyers niya dyan. All fabricated, very obvious. Di natin alam. We cannot judge on this case, especially na this is a high profile na kasong ito. Okay? So, hayaan na natin ang authorities, hayaan na natin ang korte na mag-decide dito. Okay? Irerespeto rin natin ang legal team ni Kibuloy. Anong magiging hatbang lang? Let us wait. Okay? Pero ang ating advice, harapin mo yan, Sir Kibuloy. Kung sa tingin mong wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Okay? So,